Magandang araw, Tamaraos. Ako si Kristan Puno, maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyong publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Sa unang linggo ng pasukan, question pa rin para sa mga Tamaraw ang biglaang pagtaas ng matrikula. Ganun na rin ang bagong sistema ng Wellness and Recreation Program o WRP sa Far Eastern University o FEU. Ang sagot ng mga Tamaraw, alamin sa aking report. Saya at kaba. Yan ang naramdaman ng mga Tamaraw, lalong-lalo na ng mga Tam Freshman sa pagbubukas ng academic year 2024 to 2025 ngayong ika-12 ng Agosto sa Far Eastern University. Isa si John sa mga freshman na talaga namang excited, ngunit kinakabahan dahil sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Actually, medyo kabado kasi wala akong kakilala. Although galing ako sa FEU Diliman, but still, yung majority of my friends isn't here. So, nag-a-adjust pa rin. Pero friendly naman yung maganda yung ambience, tsaka yung mga tao rin is mababait. Sa kabila ng masayang pagsisimula ng pasukan, marami ring problema at pagbabago ang sumalubong sa mga mag-aaral. Nito lamang, bago opisyal na magsimula ang pasukan, ikinagulat ng mga mag-aaral ang pagtaas ng kani-kanilang matrikula ng isa publiko ng pamantasan ang tuition fee matrix ng mga programa sa bawat year level. Ani ng mga Tamaraws, inanunsyo ng FEU na walang pagtaas ng basic tuition fee na magaganap para sa kasalukuyang taon. Alinsunod dito, nagkaroon din ng increase sa other fees sa upperclassmen kagaya ng lab fee at special assessment fee o SAFs. Kung kaya't samot-saring komento at pag-apila ang natanggap ng universidad mula sa mga estudyante. Kasabay nito ay ang bagong sistema sa pag-iimplementa ng PathFit o dating WRP na ikinadismaya ng maraming mag-aaral. Isa si Dana sa mga nagpahayag ng kanyang saloobin at ayon sa kanya ay mas maganda pa rin kung hahayaan ang mga mag-aaral na pumili ng kanilang schedule. Thinking holistically po, feeling ko po hindi po siya maganda in general po kasi there are people who has different preferences po, and what if yung WRP po nung like allotted for that person po is hindi po pala capable yung body niya at that moment. Parang hindi po siya, like mas better pa rin po for me yung before po based on my knowledge and experience, since we are able na pumili po ng preference po namin and also to condition ourselves kung paano po ba dapat. Ayon sa mga mag-aaral, imbis na magkaroon sila ng kalayaan para pumili ng kanilang sariling schedule at activity para sa WRP, ito ay pinagkait sa kanila, lalo na't ginawa itong regular na sistema ng klase. Marami ang nag-post ng kani-kanilang saloobin at nagpakita ng hindi pagsang-ayon dito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng anunsyo ang departamento ng WRP ukol dito. Isa sa mga nakiisa sa pakikibaka ay ang FEU Central Student Organization o FEUCSO. Ayon sa student body, ang kakulangan ng transparency at mahinang koordinasyon sa proseso ng pagpapatupad ay humahadlang sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas epektibong pagpili ng kanilang WRP schedule. The whole organization is in strong disapproval of this system. The lack of proper consultation, dissemination, and transparency sa kung ano yung gustong hakbangin sana ng administrasyon, we just hope and we always recommend to look us in all the time so we could really have a heart-to-heart or have a strong conversation, intellectual one, logical one, and heart-to-heart talk with them in order for them to truly understand where we are coming from as a student. Sa kabila nito ay ipinangako ng Institute of Education at WRP Department ang aktibong pakikipagtulungan sa pagtugon sa mga alalahanin ng bawat estudyante. Muli, ako si Kristan Puno para sa Advo Files.